Magandang araw mga ka-Express Info. Ang paglalaro ni Kai Sotto para sa Koshigaya Alpha sa 2024-25 Japan B-League Division 1 ay nagbibigay ng pag-asa hindi lamang para sa kupunan, kundi pati na rin sa mga tagahanga ng basketball. Sa kanyang taas na 7'3" at likas na talento, patunay niyang pinapakita ang galing na inaasahan ng isang manlalaro ng kanyang kalibre. Gayunpaman, ang biglaang ACL injury na kanyang tinamo ay isang masaklap na balita na yumanig sa mundo ng basketball, lalo na sa kanyang mga tagahanga at taga-suporta. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang epekto ng injury ni Kai, ang kahalagahan ng pag-aalaga sa isang atleta, at kung paano magamit ang ganitong pagsubok bilang inspirasyon para sa kinabukasan. Sa kasalukuyang season, si Kai ay naglalaro ng kanyang pinakamagandang basketball sa Japan B-League. Sa kanyang average na 13.8 points, 9.6 rebounds, 2 assists, and 1.1 blocks kada laro, malinaw na siya ay isang mahalagang piraso para sa Koshigaya Alphas. Ang kanyang mga numero ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at kakayahan na umangat sa bawat hamon na ibinabato sa kanya. Hindi lamang siya naging isang dominanteng presensya sa ilalim ng basket, pero ipinakita rin ni Kai ang kanyang kakayahang umambag sa iba't ibang aspeto ng laro. Sa kabila ng hindi magandang standing ng Koshigaya Alpha sa kasalukuyan, na nasa ika-20 na pwesto na may 8-20 na win-loss record, si Kai ay nananatiling isang ilaw ng pag-asa para sa kanilang kupunan. Ang kanyang kontribusyon ay hindi lamang limitado sa statistika, ito rin ay makikita sa kanyang leadership sa loob ng court. Sa tuwing siya ay naglalaro, ramdam ang presensya ni Kai na nagiging inspirasyon sa kanyang mga kakampi upang magbigay ng kanilang pinakamabuting laro. Nung laban ng Koshigaya Alphas kontra si Horses Mikawa, isang masaklap na pangyayari ang naganap nang si Kai ay nagtamo ng ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod sa unang quarter ng laro. Ang injury na ito ay nagresulta sa pagtatapos ng kanyang season, isang bagay na hindi lamang nagdulot ng sakit sa kanyang kupunan, kundi pati na rin sa kanyang personal na paglalakbay bilang atleta. Ang ACL injury ay isa sa pinakamatinding pinsala na maaaring maranasan ng isang atleta, lalo na para sa isang basketball player na umaasa sa kanyang bilis, liksi at lakas. Ang ganitong uri ng injury ay nangangailangan ng mahabang rehabilitasyon, kadalasang umabot ng 6 na buwan o higit pa. Well, sa kabila nito, ang mga atleta tulad ni Kai ay kilala sa kanilang determinasyon at kakayahang makabangon mula sa ganitong uri ng pagsubok. At ayon kay Coach Ryozo Anzai, ang injury ni Kai ay isang paalala sa kanilang kupunan na mahalagang alagaan ang kanilang mga katawan. At sa kanyang pahayag, sinabi ni Coach Anzai, everyone involved should work with the understanding that the players' lives are at stake at all times. We need to make sure properly prepare those important invisible parts. Ang mensaheng ito ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na aspeto ng katawan ng mga atleta, kundi pati na rin sa kanilang mental at emosyonal na kalusugan. Ang ganitong uri ng injury ay hindi lamang hamon sa pisikal na lakas ng isang atleta, kundi pati na rin sa kanyang determinasyon at pananaw sa buhay. Sa kabila ng kanyang injury, si Kai ay nananatiling inspirasyon hindi lamang para sa kanyang kupunan, kundi para sa lahat ng manlalaro at taga-suporta ng basketball. Ang kanyang dedikasyon sa laro at ang kanyang kahandaan na harapin ang anumang hamon ay nagbibigay ng aral sa lahat. At sa sinabi ni Coach Anzai, na iaalay nila ang natitirang mga laro ng season para kay Kai. Makikita ang kanilang pagkakaisa bilang kupunan. Ang ganitong uri ng suporta ay mahalaga, lalo na sa mga panahong nararamdaman ng isang atleta ang kawalan ng pag-asa. Ang pagkakaisang ito ay hindi lamang para kay Kai, kundi para sa buong kupunan na patuloy na lumalaban sa kabila ng mga pagsubok. Ang injury ni Kai ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng wastong paghahanda at rehabilitasyon para sa mga atleta. Ang basketball bilang isang sport na nangangailangan ng matinding pisikal na lakas at bilis
ay may mataas na panganib para sa mga injury. Bagamat mahalaga na ang mga kupunan ay maglaan ng sapat na oras para sa conditioning, strength training at injury prevention programs. Bukod dito, ang mental na aspeto ng rehabilitasyon ay hindi dapat baliwalain. Ang mga atleta na dumadaan sa ganitong uri ng injury ay kadalasang nakaranas ng emotional na hamon tulad ng takot na hindi makabalik sa dati nilang anyo. At sa kaso ni Kai, mahalaga ang suporta mula sa kanyang pamilya, kanyang kupunan at mga tagahanga upang maibalik ang kanyang kumpiyansa. Ang injury ni Kai ay maaring magdulot ng pansamantalang paghinto sa kanyang career, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya na mag-reflect at maghanda para sa kanyang pagbabalik. Bilang isang young player, marami pa siyang oras upang makabawi at mapabuti ang kanyang laro. Sa tamang rehabilitasyon at suporta, tiyak na babalik si Kai ng mas malakas at mas handa sa mga hamon ng laro. Ang tagumpay ni Kai Sotto sa Japan B-League ay nagpapakita ng kanyang potensyal na maging isang global basketball star. Ang kanyang taas, talento at determinasyon ay mga katangiang magdadala sa kanya sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ang injury ni Kai ay isang paalala sa lahat ng atleta na ang sports ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi pati na rin sa mga pagsubok na kailangang lampasan. Sa kabila ng hamong ito, ang dedikasyon ni Kai sa kanyang laro at ang suporta ng kanyang kupunan ay nagbibigay ng pag-asa na ang mga pagsubok ay kayang malampasan. Ang pag-aalay ng Koshigaya Alphas ng natitira nilang mga laro ngayong season para kay Kai ay isang simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagpapahalaga kay Kai bilang isang mahalagang miyembro ng kupunan. Ang ganitong uri ng inspirasyon ay hindi lamang makakatulong sa kanilang kupunan, kundi pati na rin sa lahat ng sumusuporta kay Kai sa kanyang paglalakbay. Ang kwento ni Kai Sotto ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga atleta, kundi sa lahat ng tao na nahaharap sa pagsubok sa kanilang buhay at ipinakita ng kanyang karanasan na ang tagumpay ay hindi laging nasusukat sa dami ng tropeyo o ganda ng statistika, kundi sa kakayahang humarap sa mga hamon at magpatuloy kahit pa mahirap ang daan. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.